Tatlong sa limang gamot na ibabahagi ko sa inyo ngayon, tatlo sa kanila ay hindi nangangailangan ng reseta. Pwede kayong pumunta sa kahit anong butika dito sa ating bansa ngayon at bilhin ito ng walang kahirap-hirap. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay napakamapanganib para sa sinumang higit na sa 70 taong gulang. Kasi kapag madali itong makuha, hindi na natin ito itinuturing na isang tunay na gamot. Itinuturing na natin itong ligtas. Itinuturing na natin itong walang masamang epekto. Pero para sa katawan na lumampas na sa 70 taong gulang, ang pagpapalagay na iyon ay maaaring magbago ng buong buhay mo. Ang pagkakaiba ng mamuhay ng malaya sa sariling tahanan o mapalagi sa kama ng ospital na walang makapiling kundi ang mga doktor at nurse. Ito ang hindi malinaw na sinasabi ng karamihang doktor sa loob ng maikling konsultasyon. Ang katawan ng tao ay nagpuproseso ng gamot sa isang ganap na naiibang paraan pagkatapos ng 70 taong gulang. Ang iyong mga bato ay mas mabagal ang nagsasala ng mga gamot mula sa iyong dugo. Ang iyong atay ay nagme-metabolize ng mga compounds ng mas mabagal kumpara noong 20 taon na ang nakalipas. Ang iyong utak ay nagiging mas sensitibo sa mga sedatives at anticholinergic compounds. Ang dosis na ligtas para sa iyo noong 55 taong gulang ay maaari nang magdulot ngayon ng pagkahulog, pagkawala ng memorya, pinsala sa mga bato, at pagbaba ng kakayahan ng isip na maaaring ipalagay na simula na ng Alzheimer's. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 partikular na gamot na nagpapakita ng problemang ito ng mas malinaw kaysa sa anumang iba pa. Lahat ng 5 gamot na ito ay nasa listahan ng American Geriatric Society Biocriteria. Ito ang medikal na na-review at regular na ina-update na listahan ng mga gamot na itinuturing na potensyal na hindi angkop para sa mga matatandang tao. Hindi ito basta-bastang impormasyon. Ito ay mainstream geriatrics na sa wakas ay umaabot na sa mga taong pinakanangangailangan nito at iyon ay kayo. Ako si Elena Santos at ang channel na ito ay nakatuon sa pagsasalin ng pinakabagong pananaliksik sa praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga may edad na 60 pataas. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mangyaring gawin na iyon ngayon. Naglalabas kami ng bagong evidence-based na nilalaman bawat linggo na espesyal na dinisenyo para sa inyo. Halina at pag-usapan na natin ang 5 gamot na ito at higit sa lahat, ano ang dapat ninyong gawin kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay kasalukuyang umiinom ng alinman sa mga ito. Ang unang kategorya ay ang mga benzodiazepines. Mas kilala ninyo ang mga brand names kaysa sa pangalan ng klase ng gamot mismo. Xanax, Valium, Ativan, Klonopin. Ang mga ito ay inireseta pangunahin para sa anxiety at insomnia. Gumagana sila sa maikling panahon, totoo iyon. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit sila ay malawakang ginagamit at iyon din ang dahilan kung bakit sila ay patuloy na nagdudulot ng malaking problema sa mga matatandang tao. Pagkatapos ng 70 taong gulang, ang sensitivity ng utak sa benzodiazepines ay nagbabago ng malaki. Dahil mas mabagal ang pagme-metabolize ng atay sa mga gamot na ito, nag-ipon sila sa loob ng iyong katawan. Ang isang dosis na naglalayong tulungan kang makatulog ng 10:00 ng gabi ay maaari pang makapigil sa iyong koordinasyon kapag bumangon ka ng 3:00 ng umaga para lang kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Maraming sistematikong pananaliksik ang nagpapatunay na ang paggamit ng benzodiazepines ay naugnay sa mas mataas na panganib ng mapanganib na pagkahulog sa mga matatandang tao. Mga pagkahulog na seryoso sapat upang mangailangan ng agarang pagpapaabot sa ospital. Ang pagkahulog ang nakungunang sanhi ng nakamatay na pinsala sa mga may edad na higit sa 65 taong gulang. Hindi tayo nagsasalita rito ng isang simpleng side effect na maaaring baliwalain. At higit pa sa panganib ng pagkahulog, ang mga benzodiazepines ay patuloy na nagpapahina ng memorya, atensyon at kakayahan sa pag-iisip ng mga matatandang tao. Kahit na pakiramdam nila ay nasanay na sila sa gamot at wala silang nararamdamang epekto. Ang American Geriatric Society ay malinaw na naglilista ng buong klase ng benzodiazepines sa Beers Criteria bilang mga gamot na dapat iwasan ng mga nakatatandang tao. Kung kasalukuyan kang may reseta ng Xanax, Ativan o Valium, huwag itong biglang ihinto ng mag-isa. Ang biglaang paghinto na walang gabay ng doktor ay maaaring magdulot ng seryosong withdrawal, kabilang ang mapanganib na seizures. Ito ay isang mahalagang pag-uusap na dapat mong simulan sa iyong doktor tungkol sa isang mainat at paunti-unting pagbabago ng dosis.
At sasabihin ko sa inyo ng eksakto kung ano ang dadalhin ninyo sa appointment na iyon makalipas ang ilang sandali. Mag-comment kayo sa baba ngayon din ikaw o ang isang miyembro ng iyong pamilya ba ay kasalukuyang umiinom ng alinman sa mga gamot na nabanggit ko o ibanggit ko pa. Gusto kong malaman kung gaano kalawak ang problemang ito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang ikalawang gamot sa listahang ito ay talagang nagugulat sa mga tao dahil ang presyo nito ay wala pang ₱100 sa kahit anong botika sa buong bansa. Diphenhydramine. Ibinebenta ito para sa allergies at bilang aktibong sangkap sa maraming over-the-counter na tulong sa pagtulog. Milyon-milyong nakatatanda ang umiinom nito bawat gabi, tiwala na kung available ito ng walang reseta, ligtas ito. Hindi iyon totoo. Hindi na iyon totoo pagkatapos ng 70 taong gulang. Ang diphenhydramine ay isa sa mga pinakamalakas na anticholinergic na gamot na available ng walang reseta. Ang ibig sabihin ng anticholinergic ay inoblock nito ang acetylcholine, ang pangunahing neurotransmitter na ginagamit ng iyong utak para sa memorya at pag-aaral. Kung araw-araw na pinipigilan ang chemical na iyon sa loob ng maraming buwan o taon, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa JAMA Internal Medicine noong 2015 ang sumubaybay sa mahigit 3,400 na mga matatanda na may edad 65 pataas sa loob ng mahigit 7 taon. Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng patuloy na paggamit ng anticholinergic na gamot at ng panganib ng demensya. Ang mga nasa pinakamataas na kategorya ng paggamit ay may 54% na mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng dementia kumpara sa mga hindi gumagamit. At ang pinakakaraniwang anticholinergic na gamot sa pag-aaral na iyon ay ang mga first-generation antihistamines, eksakto tulad ng diphenhydramine. Isang pag-aaral noong 2019 na tumitingin sa halos 60,000 na pasyente ng dementia ang nagpatunay sa mga natuklasang iyon. At ang katibayan ay patuloy na lumalaki bawat taon mula noon. Si Lola Coring, 71 taong gulang mula Maynila, ay uminom ng 2 tableta ng gamot na ito bawat gabi sa loob ng halos 5 taon. Ang kanyang doktor mismo ang nagmungkahi nito para sa pagtulog. Sa loob ng mga taong iyon, napansin ng kanyang pamilya na siya ay unti-unting nagiging malimot. Paulit-ulit na mga tanong. Pagkalito sa mga pamilyar na lugar sa kanilang kapitbahayan sa Marikina. Nawawawalang mga salita sa gitna ng pangungusap. Isang bagong doktor ang nag-review ng kanyang listahan ng gamot at agad na napansin ang diphenhydramine. Sa loob ng 7 buwan pagkatapos niyang ihinto ito sa ilalim ng medikal na gabay, ang kanyang mga cognitive test scores ay nag-stabilize at bahagyang bumuti. Sinabi ng kanyang anak na parang nakuha nila ulit ang isang bahagi ng kanyang ina. Kapansin-pansin ang pagbabago. Ang susunod na gamot ay ang pinaaabot ng kamay ng milyon-milyong nakatatanda sa sandaling magsimulang sumakit ang kanilang tuhod o likod pagkatapos ng mahabang araw. At ang pinsalang nagagawa nito sa mga bato ay tahimik na nagaganap, walang kahit isang sintomas, hanggang sa advanced na ang kondisyon. Manatili kayo sa akin dahil mahalaga ito. Ang ikatlong gamot ay ibuprofen at naproxen. Ibinebenta sa iba't ibang brand names sa aming mga lokal na butika. Ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs na ito ang unang lunas sa sakit sa karamihang tahanan. Para sa paminsan-minsang paggamit sa mga mas batang adulto, ito ay pangkalahatang maipapamahalaan. Ngunit para sa regular na paggamit ng mga adulto na higit sa 70 taong gulang, ang profile ng panganib ay nagbabago ng ganap. Ang iyong mga bato ang responsable sa pagsasala ng mga gamot na ito mula sa iyong dugo. Pagkatapos ng 70, ang function ng bato ay karaniwang bumaba ng 40 hanggang 50% kumpara sa kabataan. Kapag ang ibuprofen ay umaligid sa isang katawan na may nang nabawasang function ng bato, ito ay nananatili ng mas matagal, tumitama ng mas malakas, at unti-unting sinisira ang mismong tissue na responsable sa paglilinis nito. Ang 2023 na update sa American Geriatric Society Beers Criteria ay partikular na nagpapatibay ng pangangailangan para sa renal function-based na pagsasaayos ng dosis para sa NSAIDs. Kinikilala kung gaano kadalas na nadudulot ng acute kidney injury ang klase na ito sa mga matatandang tao. Ang panganib sa gastrointestinal ay pantay na seryoso. Ang lining ng tiyan ay nagiging mas marupok sa pagtanda at ang mga NSAID ay direktang nagpapahina ng protektibong harang nito.
Ang mga matatandang gumagamit ng NSAIDs ng regular ay 3 hanggang 5 beses na mas malamang na magkaroon ng seryosong gastrointestinal bleed kaysa sa mga mas batang gumagamit. At para sa sinumang may sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, ang mga NSAID ay karagdagang nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapataas ng pagpapanatili ng likido na nagpapataas ng panganib ng heart failure. Ito ang 3 dahilan kung bakit ang ibuprofen at naproxen ay partikular na mapanganib bilang pang-araw-araw na gawi pagkatapos ng 70. Mag-comment kayo sa baba, kasalukuyan ba kayong gumagamit ng ibuprofen o naproxen para sa sakit? Mag-comment ng o hindi sa ibaba dahil sasabihin ko sa inyo kung ano ang mas epektibo para sa sakit ng kasukasuan ng mga nakatatanda ng walang alinman sa mga panganib na ito. Darating din tayo dyan. Ang ika-4 na gamot ay inireseta sa milyon-milyong tao bawat taon para sa pagtulog. Zolpidem, nakilala sa iba't ibang brand names dito sa Pilipinas. Ang AST ay naglabas ng isang partikular na safety communication tungkol sa gamot na ito at sa mga matatandang tao, na nagsasaad na ang mga matatandang pasyente ay maaaring magkaroon ng mas mataas na konsentrasyon ng zolpidem sa dugo kinabukasan ng umaga kumpara sa mga mas batang gumagamit na kumukuha ng parehong dosis. Nangangahulugan ito na sila ay pharmacological pa ring nakasedated kapag nagising sila nang hindi nila nalalaman. Pakiramdam nila ay normal sila. Hindi sila nakakaramdam na nakadroga, ngunit ang kanilang koordinasyon at oras ng reaksyon ay nakompromiso na. Ang pananaliksik ay patuloy na nagpapakita na ang paggamit ng zolpidem ay naubna isa halos doble na panganib ng pagkabasag ng balakang sa mga matatandang tao. Ang pagkabasag ng balakang sa mga may edad na higit sa 70 ay may 1-year mortality rate na 20 hanggang 30%. Nangangahulugan iyon na hanggang 3 sa 10 nakatatanda na nagbasag ng balakang ay maaaring hindi mabuhay hanggang sa susunod na taon, kadalasan dahil sa mga komplikasyon tulad ng blood clots o pulmonya sa panahon ng pagbawi. At mayroon pang karagdagang problema. Ang zolpidem ay pinipigilan ang malalim na mapanumbalik na yugto ng pagtulog habang pinapataas ang mas magagaang na yugto ng pagtulog. Kaya nakakatulog ka ng mas mabilis, ngunit magigising kang hindi pa rin nakapahinga na nagtutulak ng patuloy na paggamit, mas mataas na dosis at dependency. Walang nareresolta. Binabago lang nito ang hugis ng problema. Ang ika-5 gamot ay nagugulat sa mas maraming tao kaysa sa anumang iba pa sa listahang ito. Proton pump inhibitors, omeprazole at iba pang katulad na gamot na malawakang available sa buong Pilipinas. Ang mga ito ay kabilang sa mga pinakamalawakang inireseta na gamot sa buong mundo. At para sa maikling paggamit, 4 hanggang 8 linggo, sila ay angkop at epektibo para sa acid reflux at stomach ulcers. Ang problema ay karamihan sa ating mga nakatatanda ay hindi lang sila umiinom nito ng 8 linggo. Umiinom sila nito ng maraming taon, minsan ay dekada, nang walang muling pagsusuri. Ang pangmatagalang paggamit pagkatapos ng 70 ay tahimik na nagbabawas ng 2 critical na sustansya. Una, vitamin B12. Ang iyong stomach acid ay mahalaga para sa pag-absorb ng B12 mula sa pagkain, kabilang ang bangus, itlog, sardinas, at manok na regular na kinakain ng maraming nakatatandang Pilipino. Supilin ang acid na iyon ng maraming taon at ang pag-absorb ng B12 ay lubhang bumababa. Ang pananaliksik na inilathala sa JAMA ay nagpakita na ang pangmatagalang paggamit ng mga gamot na ito ay naugnay sa 65% na mas mataas na panganib ng kakulangan sa B12. Sa mga nakatatanda, ang matinding kakulangan sa B12 ay nagdudulot ng peripheral neuropathy, ang pamamanhid at pangangalay sa mga kamay at paa, pati na rin ang pagbaba ng kakayahan ng isip na gayahin ang demensya. Pangalawa, magnesium. Ang ASA ay naglabas ng isang partikular na safety communication na nagbababala tungkol sa mapanganib na mababang antas ng magnesium sa mga pangmatagalang gumagamit ng mga gamot na ito. Ang mababang magnesium ay nakakaapekto sa ritmo ng puso at signal ng nerbiyos sa mga paraan na nagpapalala ng iba pang mga cardiac at neurological na panganib sa mga matatandang tao. Si Mang Ernesto, 76 taong gulang mula Cebu, ay uminom ng omeprazole ng 9 taon, orihinal na inireseta para sa isang ulcer na matagal nang gumaling. Namuhay siya nang may matinding pamamanhid ng paa at kung ano ang tinatawag ng kanyang pamilya na isang ulap na hindi niya maitaboy. Ang kanyang B12 ay lumalabas na kritikal na mababa.
Ang kanyang doktor ay unti-unting binabawasan ang gamot sa loob ng 8 linggo, sinimulan ang agresibong B12 replacement therapy, at inilipat ang kanyang pamamahala ng acid reflux sa mga pagbabago sa dieta at isang mas ligtas na alternatibong gamot. 4 na buwan ang lumipas, ang mga neurological na sintomas ay malinaw na bumubuti. 9 na taon ang isang reseta na hindi na kailangan nahuli sa isang masusing pagsusuri ng gamot. Narito ang eksaktong gagawin inyo pagkatapos manood nito. Una, isulat ang bawat gamot na iyong iniinom, reseta man o wala. Isama ang antihistamines, ang pain relievers, ang antacids. Ang walang reseta ay hindi nangangahulugang ligtas. Pangalawa, dalhin ang listahang iyon sa iyong doktor at humingi ng eksakto ng Geriatric Medication Review, humiling ng pagsusuri laban sa American Geriatric Society BIRS criteria. Ang mga eksaktong salitang iyon ay agad na makikilala ng iyong doktor. Ikatlo, para sa sakit, itanong sa iyong doktor ang tungkol sa acetaminophen bilang unang alternatibo. Ito ay mas ligtas para sa mga bato at gastrointestinal tract sa mga nakatatanda sa tamang dosis. Hindi higit sa 3,000 mg bawat araw para sa mga adulto na higit sa 65 taong gulang. Ika-4, para sa pagtulog, humingi ng referral sa cognitive behavioral therapy para sa insomnia, na kilala bilang TEETH. Ang mga pag-aaral ay patuloy na nagpapakita na ito ay mas epektibo kaysa sa bawat gamot para sa pagtulog para sa mga pangmatagalang resulta na walang drug interactions, walang dependency, at walang pagkaantok sa umaga. Ika-5, kung ikaw ay umiinom ng acid-reducing na gamot ng mahigit 6 na buwan, itanong sa iyong doktor kung kailangan mo pa ito at kung ang iyong antas ng B12 ay nasuri kamakailan. Isang napakahalagang babala bago tayo magtapos. Huwag ihinto ang anumang gamot na may reseta nang walang pakikipag-usap muna sa iyong doktor. Ang withdrawal ng benzodiazepine nang walang medikal na superbisyon ay maaaring magdulot ng mga seizures na nagbabanta sa buhay. At para sa sinumang namamahala ng sakit sa puso, sakit sa bato, o maraming reseta ng sabay-sabay, ang anumang pagbabago ng gamot ay nangangailangan ng maingat at koordinadong medikal na pangangasiwa. Ang 5 gamot na ito ay hindi otomatikong mapanganib para sa bawat tao sa bawat sitwasyon. Ngunit sa mga adulto na higit sa 70 taong gulang na ginagamit ng pangmatagalan ng walang muling pagsusuri, ang pananaliksik ay pare-pareho. Ang iyong katawan ay nagbago mula nang una kang nagsimulang uminom ng ilan sa mga gamot na ito. Ang iyong listahan ng gamot ay maaaring kailangang i-update na rin. Mag-comment kayo sa baba ng isa sa 3 bagay na ito. Mag-comment ng sinusuri ang aking listahan kung susuriin ninyo ang inyong mga gamot na yon. Mag-comment ng inyong edad at kung alin sa 5 ito ang gusto ninyong itanong sa inyong doktor. O mag-comment ng ibinabahagi ito kung ipinapadala ninyo ito sa isang magulang o mahal sa buhay na kailangang makita ito. Mangyaring mag-subscribe dahil sa susunod na linggo ay tatalakayin ko ang 5 kombinasyon ng supplement na tahimik na mapanganib para sa mga nakatatanda. Kabilang ang mga kombinasyong ibinebenta ng magkasama sa parehong bote na parang ganap na ligtas. Ang video na iyon ay tunay na maaaring maprotektahan ang isang taong mahal ninyo sa buhay. Ako si Elena Santos. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan at hanggang sa muli.